Mula sa pagpe-perform sa mga international stage hanggang sa pagiging guest sa mga sikat na talk show abroad, talaga namang naging kilala ang kanyang pangalan sa loob at labas ng Pilipinas. Subalit noong taong 2017 nang sumailalim siya sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Opo, tomboy po ako. Po alam kung ano yung problema nun. Kasi para po sa akin wala pong problema yun. Gusto ko pong humingi ng patawad sa mga hindi po nakaintindi. Sorry po. Naiintindihan ko po kayo. Pero sa lahat po ng makakatanggap, maraming salamat po. Pero sa ginagawa kong to, gusto ko lang na sabihin sa inyo na ang gaan ng pakiramdam ngayon. Na makakalabas ako ng bahay na wala akong itatago. Mahal ko ang sarili ko, kaya ko po ginagawa ito. Sa mga fans ko na alam ko madami sa inyo disappointed, alam ko nga siguro sa iba sa inyo tatalikuran ako. Sorry. Ang dati kasing bireterang si Charis Pempenco, naging isang transgender man at kinilala bilang si Jake Cyrus. Ano nga ba ang buhay niya matapos mag-iba ang kanyang pangalan at pagkatao? Nasaan na nga ba ang dating Charis Pempenco noon? Sa ngayon ay namumuhay na si Charis Pempenco bilang si Jake Cyrus at katrabaho ang kanyang bagong manager na tagahanga lamang pala niya noong siya pa si Charis. Sa Cagayan unang nagtanghal si Jake Cyrus bilang isang transgender man at doon ay naramdaman niyang iba na din ang naging pagkilala sa kanya. Sa lahat din ng mga performers sa Pilipinas, si Jake o Charis lamang ang may 2 star sa Walk of Fame sa Eastwood. Isa para sa Jake Cyrus at ang isa naman ay para sa Charis Pempenco. Ayon kay Jake, isa sa mga naging pinakamahalagang nangyari sa kanyang buhay ay noong makagawa siya ng sarili nitong libro noong siya ay nakapag-out na sa publiko. Noong nirelease ang libro niyang ito ay napabilang pa ito sa top 10 best-selling book sa Pilipinas hanggang sa magkaroon ito ng Japanese version. Ayon kay Jake, noon pa man ay hindi nito pinangarap na maging isang superstar. Pero dahil sa suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang ina at sa natural nitong husay sa pagkanta, unti-unting nakilala sa iba't ibang mga singing contest bilang si Charis Pempenco. Unang sumali sa isang singing contest si Jake sa isang mall na kung saan hindi ito nanalo pero na-inspire umano siya sa nag-champion at mula noon ay hinangad na niya na balang araw siya naman ang magiging kampiyon. Kinanta ni Jake ang awitin ni Celine Dion na My Heart Will Go On sa kanilang bahay. Ito din ang pinakaunang kantang kanyang natutunan noong siya ay nagsisimula pa lamang kumanta. Hindi alam ni Jake na sa kanya palang pagkanta sa kanilang bahay, lihim siyang pinapanood ng kanyang mga kasama at nakatutok sa kanya lalo na ang kanyang ina. Ang ina ni Jake ang kanyang itinuturing na pinakaunang coach noon. Lahat umano ng mga naging galaw at teknik ni Jake sa pagkanta sa mga entablado noon ay turo sa kanya ng kanyang ina. Hindi nagtagal, sumabak na din si Jake sa mga contest sa telebisyon at unti-unti ang pangalang Charis ay naging pang-international na din. You're going to witness something. You're going to go, I was there that day that girl was on the show. Her name is Charis Pempenco, and she is amazing. The new star of Glee, you saw her here first, Charis! Unang kinontak si Jake para pumunta sa Sweden, subalit hindi para mag-concert o mag-guest kundi para mag-demo ng isang produkto. Doon ay in-upload ang kanyang video sa YouTube sa kauna-unahang pagkakataon at marami ang nakapanood dito. Hanggang sa naimbitahan na siya sa isang programa sa South Korea.
guest ni Ellen DeGeneres, nakarating sa Oprah, nakaduet ang mga bigating mga awit at composer sa buong mundo at nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat na umabot na sa High School Musical na Glee at doon ay nag-perform na din siya. That was fun. I'd love to join your club. When are auditions? Let me get back to you on that one. Don't tell anyone about this, okay? Hindi nakala ni Jake na mangyayari ang lahat ng iyon sa kanyang buhay. Wala umano sa kanyang hinagap na makakasama niya ang mga bigating mga awit sa Hollywood at makarating sa iba't ibang mga bansa. Kinilala siya bilang international singer at nakapag-release ng mga kanta sa iba't ibang mga bansa. Subalit nagbago ang lahat maging ang genre ng kanyang pagkanta mula noong mag-out si Jake bilang isang transgender, ang dating laging nasa spotlight, international stage at mga world tour concerts. Hindi may pagkakaila ang kasikatang naabot noon ni Jake Cyrus bilang si Charisse. Pero nabago ang lahat ng ito noong mag-out na ito sa publiko bilang si Jake Cyrus. Noong nasa rurok ng kasikatan si Jake bilang si Charisse, kinimkim pala niya ang lahat ng anxiety at depresyon na kanyang nararamdaman sa kanyang sarili lamang. Naging grateful si Jake sa lahat ng mga natanggap niyang papuri at pagkilala, pero unti-unti din itong nagpakatotoo sa kanyang sarili hanggang sa inamin na nga niya sa publiko noong taong 2017 na siya ay isang transgender man. Ayon kay Jake, bata pa lamang umano siya. Alam na niyang may iba sa kanyang pagkatao. Alam niyang siya ay isang lalaki na natakpan lamang ng katawan ng isang babae. Isa sa may tuturing na pinakamahirap umanong pinagdaanan ni Jake sa kanyang pag-transition bilang isang transgender ay ang pagpapalis niya ng kanyang dibdib. Pero yun din umano ang pinaka-satisfying para sa kanya. Hindi din umano nakaapekto sa kanyang bawat performance ang pag-out niya sa publiko bilang isang transgender. Lumalim man at lumaki ang kanyang boses, ang klase ng kanyang pagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng pag-awit ay hindi naman umano nagbago. Naging malaya din si Jake sa kanyang tunay na mamahalin. Sa kasalukuyan ay inspirasyon ni Jake ang kanyang partner na si Shira Aquino na una niyang nakilala bilang isang fan sa isang meet and greet. Sa unang gabi pa lamang umano nilang nag-uusap ay parang magkakilala na sila ng mahabang panahon. Hindi pa man nagtatransition si Jake ay magkakilala na sila ng kanyang partner at mas lalo pang naging maganda ang kanilang relasyon nang mag-out na si Jake sa publiko. Sa kasalukuyan, mas pinili ni Jake Cyrus ang isang mas tahimik at pribado ang pamumuhay kumpara sa panahong nasa rurok siya ng international na kasikatan. Sa mga panayam niya nitong mga nakaraang taon, ibinahagi niyang mas komportable siya sa Estados Unidos, partikular sa Los Angeles kung saan siya ay nakaramdam ng pagtanggap at mas kaunti ang social pressure kumpara sa Pilipinas. Sa halip na habulin ng parehong antas ng komersyal na exposure tulad ng dati, nakatuon siya ngayon sa paggawa ng musika sa sarili niyang paraan. Naglabas siya ng mga bagong proyekto at independent material kung saan may kontrolado ng kanyang creative direction. Isa sa mga hamon ng kanyang hinaharap ay ang pagbabago ng kanyang boses dulot ng hormone therapy. Inamin niyang kailangan niyang muling aralin at isaayos ang kanyang vocal technique. Sa halip na ituring itong kawalan, ginawa niya itong bahagi ng kanyang artistic reinvention. Ang kanyang mga bagong awitin ay mas personal, mas introspective at mas malinaw na sumasalamin sa kanyang identidad. Tungkol naman sa kanyang relasyon, dati nang napaulat ng kanyang engagement kay Shira Aquino na sinuportahan pa noon ng kanyang ina sa mga panayam. Gayunpaman, sa pinakahuling mga taon ay wala nang malinaw at opisyal na pahayag mula sa kanya o sa mga pangunahing news outlet hinggil sa kanyang kasalukuyang romantic status. Dahil dito, nananatiling pribado ang aspeto ng kanyang buhay pag-ibig at walang makukuhang kumpirmadong detalye maliban sa mga naunang ulat. Ang relasyon niya sa kanyang ina ay dumaan sa matinding pagsubok matapos niyang ihayag ang kanyang gender transition. May mga naging pahayag sa media noon ang pagpapakita ng tensyon at hindi pagkakaunawan sa pamilya. Gayunpaman, sa mga pinakahuling taon ay wala na ring malinaw at detalyadong update mula sa magkabilang panig tungkol sa kasalukuyang estado ng kanilang relasyon. Ang kakulangan ng bagong pahayag mula sa kanila ay nagpapakita ng pagpili nilang ilayo sa publiko ang maselang usaping pampamilya. Sa usapin ng kanyang identidad, naging malinaw ang kanyang tindig sa iba't ibang panayam. Hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Bagamat inamin niyang may mga nawalang oportunidad at may mga taong hindi nakaunawa sa kanyang pagbabago, mas pinahalagahan niya ang kapayapaan ng isip at pagiging totoo sa sarili. Para sa kanya, ang transition ay hindi simpleng pagbabago ng pangalan o panlabas na anyo, kundi isang hakbang patungo sa mas buo at mas tapat na pamumuhay.
May mga ulat din na pinag-iisipan niyang baguhin ang kanyang legal na pangalan upang higit na tumugma sa kanyang kasalukuyang identidad. Gayunpaman, batay sa mga diskusyong lumabas sa media, hindi ito simpleng proseso, lalo na kung isasaalang-alang ang mga legal na implikasyon sa Pilipinas. Sa hinaharap, malino na hindi na ang dating uri ng kasikatan ng pangunahing layunin ni Jake. Mas nakatuon siya sa mas makabuluhang paglikha ng musika, pagpapanatili ng mental health at paghubog ng isang buhay na mas payapa at mas totoo sa kanyang sarili. Ang kanyang kasalukuyang yugto ay hindi na umiikot sa engrandeng entablado, kundi sa mas tahimik ngunit mas matatag na anyo ng personal na kalayaan.